Ito na guys, yung inaantay nyo, USU Emulator Setup Guide. So, itong USU Emulator ay isang Nintendo Switch emulator na pang Android. So, pwede nyo ito ma-download sa Google Play Store o kaya sa main website ng USU Emulator. So, mas recommended ko yung nasa main website kasi mas updated yon. So, ilalagay ko na lang yung link sa comment section about dun sa website na itong USU. So, tara, simulan na natin. Click lang natin itong get started. Tapos, maghahanap to ng prod keys. So, ito yung prod keys. Ito yung kagaya ng parang BIOS sa ating PS2. So, select lang natin. Hanapin natin kung nasaan yan. So, dito, ito yung tsura niyan, yung prod keys. Pakita ko lang sa inyo. Prod key 17.00. So, kailangan nyo mag-provide ng sarili nyong prod keys. So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung prod keys, advisable ko sa inyo is research lang kayo sa Google. Sa Google, search lang kayo. So, paano kayo makakapag-provide ng sarili nyong prod keys. So, ngayon, detect na natin. So, na-detect na natin na-locate na natin yung prod keys. So, dito naman tayo ngayon sa games. So, meron akong isang games dito. So, ito yung folder ko. Pokemon Let's Go Pikachu. So, use this folder. Allow. Tapos, check natin itong deep scan. Then, press natin itong OK. Tapos, yun na yun. Then, refresh lang natin to. So, ito na na-detect na yung ating laro. Pero bago natin siya i-open, punta muna tayo sa settings. Click natin tong manage USU data. So, i-install naman natin ngayon yung firmware ng USU emulator. So, click natin tong install firmware. So, same ng prod keys. So, ganun din. Kailangan nyo mag-provide ng sarili nyo. Search lang kayo. So, need nyo lang ng konting sipag. Then, click nyo lang tong firmware.17 din. So, dapat naka.zip siya. Yan. So, pag nakalagay na dyan, imported successful, okay na tayo. So, punta naman tayo ngayon dito sa sa GPU Driver Manager. So, kung kagaya ko na low-end, na kagaya ng Redmi Note 10, kailangan mag-install ng custom driver kasi hindi gagana tong GPU driver na stock. So, click na natin yung install, tapos locate natin yung GPU custom driver natin. So, ito rin naman yung ginagamit ko dun sa PS Vita o Vita 3K. So, yan din yan. So, kung Redmi Note 10 ka na kagaya ko, or malapit yung sa device ko. So, ito yung pinaka-working lang dito is Adreno 615. Hindi ko pa na-try yung iba, pero talagang ayaw gumana. So, yan. So, yan. Naka-install na yan. Back lang tayo. Tapos, punta naman tayo dito ngayon sa Advanced Settings. So, dito sa Graphics, click natin to. So, kung gusto nyo times 1, okay na kayo doon. Pero ako, binababa ko lang siya sa 0.75. Kasi since mababa lang yung phone ko. Tapos, piniklik ko itong Adreno only, first maximum clock. Pero, pwede rin nyo rin siyang i-off kung gusto nyo. Tapos, punta tayo dito sa debug. Itong CPU, palitan natin to. So, na ito yung napaka-importanteng setup. Native Code Execution. Yan. Tapos the rest, ganun lang. So, yun na yun guys. Ganun lang kasimple. Punta na tayo dito sa games. Tapos, once na-clinic nyo to, magbabasa na yan. So, try natin. Click natin guys. So, ito na guys. Nag-boot na siya. Pili na tayo ng controller. And confirm. So, yun, no? Working, guys. Wala natin ng konti. So, hoping you guys nagustuhan nyo itong video and hit nyo naman yung like button.
Kahit mahilig ka sa mga emulation tutorial, kaya ng mga PS2, PSP, Android games. So, check nyo lang yung channel ko and subscribe ka na. Thank you so much guys. See you on my next video. Bye.